pang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Webes. Ngayon po ay February 19, 2026. Sa ating pong headlines,
Dating miyembro ng Duterte administration na si Attorney Melvin Matibag, siya na po ngayon ang bagong NBI Director. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pagkakataon para may paliwanag ang kanyang panig. Department of Education, DepEd, nilinaw ang panukalang 3-term school calendar. Napolcom, tali ang kamay, hindi kumbensido sa akusasyon na sinaktan ng pulis sa Makati ang PA driver ng aktres na si Rian Ramos. Magang deklarasyon sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte, panakot umano sa mga sumusuporta sa impeachment. 2 pulis sibak patapos ang viral traffic obstruction sa Maynila. Isang araw ho na proseso sa pagkuha ng ayuda. Aprobado na. Isang lalaki ang patay, isa ang sugatan sa pamamaril sa Binalbagan, Negros Occidental. Isa namang lalaki, pinagbabaril. Patay sa may Leyte. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DCRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sa di pong mga balita, layunin lamang manong takutin ng pag-anunsyo ng kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte ang mga sumusuporta sa impeachment laban sa kanya. Ayon po kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, isa mo na itong taktika para palabasin na siya ay inaapi at para iligtas ang kanyang sarili sa mga pananagutan. Pakanaw mo na ito ng Vice Presidente para mapaniwala ang mga mamayan ng anumang investigasyon laban sa kanya ay pag-atake ng kanyang kalaban sa politika. Samantala, hinamo naman ng Makabayan Block si VP Sara na harapin muna ang mga aligasyon laban sa kanya. Tanging pagsasayos ang layunin ng 3-term o 3-grading period school calendar. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Stran Carmela Oracion na walang mababago o mababawas sa benefits ng mga guro at wala ring dagdag gastos para sa mga magulang sakaling ipatupad ang naturang proposal. Hindi riyan niya nito tinatawag na trimester dahil sa ibang kahulugan nito, lalo na pagdating sa kolehiyo at iba pang lugar. Paliwanag ni Orasyon, minumungkahin ng DepEd ang 3-period school calendar para makapag-focus sa isa lamang partikular na bagay o subject ang mga guro at pag-aaral. Ayon sa opisyal, kasunod ito na napansing halo-halong circular at extracurricular activities malubos na nakaapekto sa pagtuturo at learning o pagkatuto ng mga bata. Samantala naman, madali na raw ho makakuha ng ayudang ating mga kababayang nasaranta ng kalamidad. Ito pa matapos ang mga aprubahan sa third and final reading ang Senate Bill number 155 o ang Direkta at Agad na Lingap at Intervention o DALI Act. Ayon po kay Senador Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, dapat daw po'y maproseso ang pagbibigay ng ayuda sa loob lamang ng isang araw. Dagdag pa ng Senador na dati ring naging kalihim ng DSWD, 3 na lang requirement sa pag-avail ng tulong pinansyal. Isang valid government-issued ID, billing statement mula sa ospital, klinika o punerarya, at original o certified true copy ng medical certificate o medical abstract na may kumpletong detalye. Papayagan din ng panukalang batas na maghain ng request para sa tulong pinansyal ang mga kamag-anak o ang kanyang legal guardian sa pamagitan ng authorization letter basta't kasamang valid ID ng benepisyaryo at ng kinatawan nito. Maglalabas ng report ang Philippine National Police kaugnay sa paggamit nila ng Intelligence Fund para sa paglansag sa mga operasyon ng online sabong. Ginawa ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo ang pahayag kasunod ng pagpuna ng mga senador
sa nagpapatuloy na operasyon ng online sabong. Bago gunitang kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang implementasyon sa pagbabawal sa naturang online gambling. Kinwestiyon din ni Senador Win Gatchalian ang nagpapatuloy na operasyon nito sa kabila ng malaking intelligence funds para ito ay mabuwag. Una nang inamin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hamon sa Anti-Cybercrime Group ang nagbabagong cybercrime environment sa bansa. Rapido, hataw, balita. Samantala naman sinaksihan ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng nasa 1,900 mga bagong promote na mga teacher mula Pampanga at Bulacan sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sa kanyang talumpati, nangako naman ang Pangulo na madadagdagan pang oportunidad ng mga teacher para makakuha ng promosyon o umunlad sa kanilang propesyon. Sinabi ni Pangulong BBM, gumagawa na ng akbang ang pamahalaan para marami pang mga teacher ang tumaas ang posisyon para wala na anyang magre-retire na nasa Teacher 1 lamang. Labas na tayo ng ating impila ang dating miyembro ng Administrasyong Duterte, si Attorney Melvin Matibag. Bagong direktor na ngayon ng National Bureau of Investigation. Ibalita mo yan na Rich number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Ronald Ray, magkakaroon nga ng pagbabago sa liderato ng National Bureau of Investigation. Sa press briefing, inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na itatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong NBI Director si Attorney Melvin Matibag. Papalitan ni Matibag si NBI Acting Director Attorney Lito Magno. Si Matibag ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, wala pang detalye ang appointment kay Matibag, bagamat prerogative ng Pangulo ang pagpili ng mga opisyal. Pakinggan natin si Yusek Castro. Ano nangyari? Ay, nako. Nawala si Ms. Let Narciso. Samantala naman, babalikan ka namin, Let Narciso. Samantala, mga Pilipinong may warrant of arrest mula sa International Criminal Court dapat na pong bigyan ng pagkakataon na magpasaklolo sa mga lokal na korte. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ay dapat protektahan ng mga Pilipino sa paglilipat sa ibang bansa na sa pamagitan ng tinatawag na extraordinary rendition. Ito ang panawagan ng minorya sa Senado na pinangunahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kasunod ng inihaying Senate Resolution 307 na nananawagan na bigyan ng pagkakataon ng mga may warrant of arrest mula sa International Court na makahingi ng saklulo sa ating mga lokal na korte. Dapat daw ay pairali ng due process at respetuhin ng national sovereignty na siyang pundasyon ng ating lipunan. Inihay ng minorya sa Senado ang resolution habang mainit na pinagdidebatihan kung hanggang saan ang saklaw ng international courts lalo na kapag hindi payagan na dumaan sa lokal na korte ang nasasakdal. Binanggit ng mga ito ng pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court nang hindi muna binabigyan ng pagkakataong dumulog sa mga lokal na korte ay may tuturing na paglabag sa due process at pambansang soberanya. Dalawa sa kanilang makasamaan sa minorya na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo ay pinangalanan bilang mga co-perpetrators si dating Pangulong Duterte sa implementasyon ng war on drugs na pinangambahang sumunod na biktima ng extraordinary rendition. Napakadelikado umunong basta nilang damputin ng sinamang may warrant of arrest mula sa ICC dahil hindi lang ito usapin ng tao kundi usapin ng soberanya ng bansa na ginagarantihan ng ating saligang batas. Narito si Senador Alan Peter Cayetano. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? So I do understand that there are emotions here. There's human rights issues. Pero nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? So ang bahagi ng pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinos. Mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pagkakataon para maipaliwanag ang kanyang panig.
Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky, magandang hapon. Magandang hapon, Romel at Ray. Ang may sinampa na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay daan para masagot at maipaliwanag ang kanyang panig sa mga alegasyon laban sa kanya. Ito ang sinabi ni Manila Representative Bienvenido Abante, isa sa dalawang endorser, kasama si House Deputy Speaker Paulo Ortega IV, ay kaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ay kaapat na impeachment complaint ay isinampa ni Attorney Nathaniel Cabrera at ang grounds for impeachment ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Kasama sa mga alegasyon ang banta ni VP Sara na may kinausap na umano itong papatay umano kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker at ngayon ay later Representative Martin Romualdez kung may mangyayaring masama sa kanya. Bukod ba ditong umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds na inalaan sa OVP at DepEd at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, naisapit na ngayon ni House Secretary General Trello Garafil ay kaapat na impeachment complaint sa Office of the House Speaker. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang, isang tanong lang. So, kailan ilalagay sa calendar of business ng Kongreso ang mga nakalinyang impeachment complaint laban kay VP Sara? Ang balita namin, Romel at Ray, ay next week, kung hindi man Lunes ay araw ng Martes. So ito Okay. ay babasahin o isasama sa order of business, babasahin sa sesyon. At so ito ay nire-refer sa House Committee on Justice. Baka may schedule na ang hearing sa lalong madaling panahon. Okay. Thank you, Manang Milky. Balik sa inyong dalawa, Lakay. Thank you, Milky. Samantala naman, DFA, DOST, magtutulungan daw po para isulong sa ibang bansa ang habi at telang gawa sa Pilipinas. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, isang kasunduan ang nilagaan ng Department of Foreign Affairs o DFA, Office of Cultural Diplomacy at ang Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI kung saan isang Memorandum of Understanding ang magsusulong para magtulungan ng dalawang ahensya na ipromote ang Philippine textiles sa abroad. Ang naturang MOU ay nilagdaan ni OCD Acting Head Arlene T. Magno at PTRI Director Julius L. Lianio Jr. kamakailan, kung saan layunin ng naturang kolaborasyon ang pagsulong sa kultura, innovation at sustainable industries ng bansa, kung saan isa sa tututukan ay ang Philippine textiles at ang mga tagahabi ng mga ito. Sa ilalim ng MOU, nagkasundo ang DFA at DOST na isulong ang promosyon at advocacy initiative upang makilala sa world stage ng Philippine Tropical Fabrics o PTFs at traditional hand-wovens, joint cultural exhibitions, displays at mga showcases sa cultural diplomacy venues. Capacity building and knowledge exchange, content development and communications, product development at prototyping ng Philippine branded materials, technical guidance and advisory support, at iba pang posibleng kolaborasyon. Sa naturang ceremonial signing, ibinahagi ni Dr. Lianio ang kanyang naging karanasan sa mga international visits. At doon niya nakita na nagbubukas ang mga pinto ng oportunidad para sa cultural at diplomatic engagement ang promosyon ng mga Philippine textiles. Sinugundahan naman ito ni Magno sa pagsasabing umaasa sila na mas magiging marami at malawak ang kolaborasyon sa pagitan ng dalawang ahensya at maisulong ang Philippine textiles sa ibang bansa. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. National Police Commission tali ang kamay, hindi kumbensido sa alegasyong sinaktan ng Police Makati ang PA driver ng aktres na si Rian Ramos. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Regafort.
Giselle. Hindi kumbinsido ang kay Romel, hindi kumbinsido yung National Police Commission sa aligasyon ng personal assistant at driver ni Rian Ramos na sinaktan daw siya ng 2 pulis Makati. Sa ambush interview sa National Bureau of Investigation, sinabi ni NAPOLCOM Executive Officer Rafael Calinisan na wala siyang nakitang sinaktan si alias Totoy batay sa napanood niyang CCTV footage sa loob ng Makati City Police Station. Matagal na raw niyang hinihintay na lumutang yung complainant sa kanyang tanggapan para daw magreklamo doon. Sabi ni Calinisan, tali yung kanyang kamay at hindi makapag-utos ng investigasyon dahil wala naman daw formal na reklamo sa NAPOLCOM. Pero siniguro naman niyang agad na magkakasa ng motu proprio investigation ang kanilang tanggapan oras na may isang pangreklamo si Totoy laban sa ilang pulis Makati. Sitwasyon naman na kay Romel dito sa tanggapan ng NBI, tikom pa rin yung bibig ni Director Atty. Lito Magno at spokesperson Palmer Malyari sa palitan ng liderato sa kagawaran. Sinisikap pa natin nga ng pahayag si Atty. Magno na inaantabayan na natin dito sa labas ng kanyang tanggapan sa lungsod ng Pasay. Kasunod yan ang anunsyo ng Palasyo ng Malacanang na ipinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Atty. Melvin Matibag ng PDP laban ng National Bureau of Investigation. Mahigit 2 buwan pa lamang na nagsisilbing acting director ng Bureau si Magno mula nang ikalagar siya ng Pangulo noong Disyembre ng nakalipas na taon, kapalit naman ang nagbitiw na si dating director Jaime Santiago. Ito si Giselle Report para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Giselle Ricafort. Samantala naman, 2 pulis sibak matapos po ang viral traffic obstruction sa Maynila. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Sinibak sa pwesto, 2 bagitong pulis na sangkot sa nag-viral na insidente ng obstruction sa trapiko dito sa bahagi ng Taft Avenue, lungsod ng Maynila. Ibinalita sa Campo Crame ni Ermita Police Station Commander Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III na nirelieve muna ang mga tauhan itong pawang mga patrolman. Batay sa video, misto lang sinadya ng police mobile na harangan ng pagtawid sa intersection ay isang motorista dahil sa manay away o iringan nila sa kalye. E galit naman ang MPD personnel ng businahan sila ng nawagit sa sasakyan dahil sa kanilang ginawang pagkat. Bukod sa pang-aalas sa nakairingan, makikita rin inihinto ng mga pulis sa pedestrian lane ng patrol vehicle bago marangkada kung kailan red na ang ilaw sa stoplight. Alibay ng mga pulis, ani sa Ligumba, pagkaroon ng sira o technical glitch ang mobile, kailan ang pansamantalang pagmalahaw. Sa katunayan, dinala pa umano sa paggawa na itong sasakyan ng MPD para sa kaukulang inspeksyon. Pero habang tuloy ang investigasyon, binawian na rin ang lisensya pagmamaneho ang driver ng patrol vehicle. Pakinggan natin siya sa Ligumba. The personnel involved have already been evaluated and were temporarily relieved from their post pending on the outcome of the investigation. At this stage, the incident remains under investigation. All facts are being carefully evaluated, including the statement of the personnel involved and other available evidences gathered. Ako naman si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 pulis na sangkot sa paglabag sa trapiko sa Taft Avenue, Maynila, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, hindi pinatawad ng Land Transportation Office at inisyuhan ng show cause order ang 2 miyembro ng Philippine National Police na sangkot sa paglabag sa batas trapiko sa Taft Avenue na viral ngayon sa social media. Pinagpapaliwanag ng LTO ang PNP bilang registered owner at ang pulis na nagmamaneho kung bakit hindi ito dapat na masampa ng kasong reckless driving, obstruction of traffic at kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang lisensya ng driver dahil sa pagiging isang improper person to operate a motor vehicle. Sa video na hawak ng LTO, bukod sa biglang sumingit sa isa pang sasakyan ng police mobile car, hinarangan pa raw nito ang iba pang mga sasakyan na tuminto na ito habang naka-green traffic light na nagdulot ng traffic sa lugar. Sabi ng LTO, nangyari pa man din ang insidente sa Taft Avenue malapit lamang sa Philippine General Hospital. Dahil dito ay agad sinuspinde
ng 90 araw ang driver's license ng pulis at inatasan itong isuko agad bago ang nakatakdang pagdinig sa darating na araw ng Martes, Pebrero 24. Paliwanag ni LTO Assistant Secretary Lacanilao, pantay-pantay ang pagsunod sa mga regulasyon sa trapiko at ligtas na pagmamaneho at mas dapat aniyang manguna sa pagpapakita ng magandang halimbawa sa publiko ang mga personnel at opisyal ng tagapagpatupad ng batas. Samantala sa panig ng PNP, una na ngang nirelieve sa pwesto ng Manila Police District ang 2 sangkot na police patrolman. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, mga estudyante daw po at mga teachers sa University of Malabon abay nabulabog ho sa sinasabing bomb threat, pero ito po'y negatibo naman. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin? Okay, Ray, nagbigatibo sa bomba kung loob ng kapos hanggang malabog sa katapos ko sa nagawa sa Tagalutong hanggang malabog SWAT team at kanitang tatangkali. Ay ito polis na dahil alam ng isip na nagsawa sa mga autoridad aksyon na maaaring na pinagpulan ng pananakot dahil hindi niya ito biro sa gawain dahil perwisyo ang pinulot nito sa mga pamilya at mayang karusun ay kita sinuntina nag-management naman ng nag-estaldo ang gawain at tiniyak na manaragot ang nasa likod ng pananakot at ang isang katauhan na sangay ng paaralan ang nakatanggap kanina ng bomb threat bago ang tanghali. Agad ito may report sa mga opisyal na naging sa LGUs ay kinanap naman agad sa National Police at naman pinalabas ang mga estudyante kaya naantala ang kanilang kaso. Alis 23 at ito ginagulat sa Bindari sa Pilipinas, masapi. Lalaking sangkot sa multi-million pesos na investment scheme, pimbog sa isang entrapment operation. Saan yan na Mr. Noche Kakas? Mr. Noche. Lakay Ray at Romel, matagumpay na naaresto ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang isang individual na sangkot sa isang investment scam na tumatarget sa mga naghahangad na maging overseas Filipino workers OFW. Pinusasan sa ikinasang entrapment operation sa isang restaurant sa loob ng isang mall sa Pasay City ang suspect. Kasunod naman ito ng reklamo mula sa isang biktima na naakit sa isang mapanlokong foreign exchange trading scheme. Ginamit umano ng suspect ang messaging app na Telegram upang pamahalaan ang isang investment group na naakit sa mga miyembro gamit ang pangakong mabilis ang kita at garantisado manong return on investment. Dahil dito naglipat umano ng 957,700 pesos ang biktima, kabilang ang final third ride payment na 60,000 pesos kung saan dodoble umano ang inilagak na pera. Nang hindi natupad ang ipinangakong pagbabalik sa kabila ng paulit-ulit na paghingi, tinangka ng suspect na humiling ulit ng karagdagang 4 million pesos. Kaya dito na ipina-entrap ng biktima ang suspect matapos tanggapin ang patibong na halaga ng pera. Pinapayuhan naman ngayon ng NBI ang publiko na maging maingat sa investment opportunities na nag-aalok ng pangakong malaking interes sa pamamagitan ng private messaging apps. RH27, nasigakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Oras, ganap na pong alas 2:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones.
Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View.